Magandang araw po sa ating lahat. Sa video po ito, ang tatalakayin po natin ay sino ang mga hindi maaari o diskwalipikadong maging membro ng Lupon. Ang mga sumusunod ay hindi maaaring maging membro ng Lupon Tagapamayapa batay sa mga alituntunin ng katarungang pambarangay. Una, mga nahatulan ng anumang krimen na may parusang pagkabilanggo ng higit sa 6 na buwan. Pangalawa, mga nahatulan ng anumang kasong may kinalaman sa moral, turpitude o immoral na pagkikilos. Pangatlo, yung mga nahatulan sa paglabag ng batas na may kaugnayan sa katiwalian o anomalya sa pamahalaan. Pang-apat, mga opisyal ng gobyerno na may direktang kaugnayan sa pagresolba ng mga kaso tulad ng hukom, piskal, at iba pang katulad na posisyon. Panglima, ito po yung mga individual na walang sapat na kakayahan o integridad upang mamamagitan ng mga alitan sa komunidad. Ang mga kwalifikasyon at diskwalifikasyon ay nakasaad sa ilalim ng Section 399-422 ng Local Government Code of 1991, Republic Act 7116. So bukod sa mga nabanggit ng mga sumusunod, ay hindi rin maaaring maging membro ng Lupong Tagapamayapa ang mga taong may kasalukuyang kaso na may kaugnayan sa pandaraya, pagnanakaw o anumang uri ng pananakit. May mga kabilang may masamang reputasyon sa kanilang komunidad. Mga individual na may matinding bias o may personal interest sa mga kasong maaaring isampa sa barangay. Mga taong hindi residente ng barangay kung saan bububuin ang lupon. Mga menor de edad o walang pang-18 na taong gulang. So ang pagpipili ng mga membro ng lupon ay dapat batay sa kanilang katapatan, kakayahan, at pagpapahalaga sa kapayapaan ng komunidad. So once again, I am Anthony Chua Dahili, known as Felton, and a former punong barangay po sa aming barangay. Please don't forget to follow, like, and share this video. Magandang araw po sa ating lahat.